Magandang araw kapatid. Ngayon ay pagbubulay-bulayan nating muli ang salita ng Panginoon at ngayon ay sa Bible story naman tayo. Mga kwento ng Biblia at ngayon ay umpisahan natin ang ating pagre-relax sa salita ng Panginoon sa Daniel. Maganda ang mga kwento sa Book of Daniel. Ngunit bago yun kapatid, halina at manalangin muna tayo. Hallelujah! Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, mahabagin at punong-puno ng awa at grasya. Maraming salamat po sa mga oras na ito na muli ay pagbubulay-bulayan namin ng aking kapatid ang inyong salita sa Book of Daniel. Nawa ay makapulutan namin ito ng aral na lalong maglalapit sa amin sa inyo, Panginoon, mag-increase ng aming pananampalataya at nawa ang mga nakasulat dito ay mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po Ama sa presensya ninyo, Holy Spirit. Ito po ang hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Daniel 1. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Binigyan sila ni Aspenaz ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenaz. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenaz na mga laga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat." Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya, gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip.
Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Daniel 2. Ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Noong 2 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila na naginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko. Mabuhay ang hari! Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Muli silang sumagot, Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Sinabi naman ng hari, alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo, na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag nga ninyo iyon. Sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniuutos ninyo. Wala ring hari, ganoon man ang kapangyarihan niya na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang iniuutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip. Kaya, maingat na kinausap ni Daniel si Aryok, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman sa kanya ni Aryok ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos,
pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Nakatatalos sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob nyo sa aking lakas at karunungan. Ngayoy ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa amin ipinaalam. Ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Aryok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip." Dali-daling iniharap ni Aryok si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip." Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, "Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?" Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang uli nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at putik.
May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaring paghaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang karyang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Ginantimpalaan si Daniel. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Daniel 3. Iniutos sa lahat na sumamba sa ribultong ginto. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing ribulto. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pinaratangan ang 3 Hudyo. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos na sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto." Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo
ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebukadnesar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Inihagis ang 3 kabataan sa naglalagablab na pugon. Namula ang mukha ni Haring Nebukadnesar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya, iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapuhusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagi sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnesar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Pinalaya at itinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Lumapit si Haring Nebukadnesar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas sa mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumampa sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Daniel 4, ang ikalawang panaginip ni Haring Nebukadnesar. Gumawa si Haring Nebukadnesar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad, "Kapayapaan nawa ang sumainyo. Buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagila-gilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian, kapangyarihan niya'y magpakailanman. Akong si Nebukadnesar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip
at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya, ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga enkantador, mga astrologo, at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Ang kahuli-hulihang nagpunta sa akin ay si Daniel, na pinangalanan kong Beltesazar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Beltesazar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayoy sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumungad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, "Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito pati ang mga ibong namumungad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Beltesazar. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo, sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos." Ang paliwanag ni Daniel sa panaginip ng hari. Si Daniel na tinatawag na Beltesazar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, "Beltesazar, huwag kang mabahala kung ano man ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot si Daniel, "Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo, mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig. May makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at parurusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo, tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin.
Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, "Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan." Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan, kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-tasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin." Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila, at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Patotoo ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Ang paghahari niya'y magpakailanman. Lahat ng nanahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya ako si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Kapatid, huminto muna tayo at mag-reflect, pagbulay-bulayan natin yung kwento ng buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Napakaganda kapatid. Tunay ngang sinabi ng Panginoon na ang nagmamataas ay kanyang ibinababa o ibinabagsak. Tunay nga rin ang sinabi niya na kahit sinong tao na mababa ay kaya niyang itaas. Kung ito ay nagpapakumbaba, kaya niyang gawing hari o iangat ang buhay para sa kanyang karangalan. Dapat sa buhay natin, i-acknowledge natin, alam natin na kung anong meron tayo, ang ating lakas, ang ating dunong, ang lahat-lahat ng buong pagkatao natin, pag-aari natin, mga relasyon natin, mahal sa buhay, ay pag-aari ng Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki. At sana sa lahat ng bagay na ito ay lagi nating pupurihin siya, pararangalan, at itataas ang pangalan niya sa lahat ng meron tayo. Kagaya ng ginawa ni Nebuchadnezzar, ni Haring Nebuchadnezzar na glorify niya yung sarili niya. Pero sa puntong yun, talagang on the spot, di ba? Ginawa siyang parang hayop hanggang sa matuto siyang magpakumbaba sa Panginoon at i-acknowledge na ang lahat ng meron siya, ang kanyang isip at dunong, lahat-lahat ang kaharian ay nagmumula sa Panginoon. Hallelujah! Nawa kapatid ay hindi tayo umabot sa ganitong punto ng ating buhay, at kung meron man tayong mahal sa buhay o tayo man din, iba sa atin ay dumadana sa ganito, minsan nagiging mapagmataas tayo, arogante o
masyado nating na-appreciate ang sarili natin higit pa sa Panginoon. Nagiging Diyos na natin ang ating sarili. Sana ay magsilbing leksyon itong buhay ni Haring Nebuchadnezzar na maging grateful tayo sa Panginoon na kung anumang meron tayo ay sa Kanya at nawa ay mapurihan siya. Pasalamatan natin siya sa ating lakas at dunong at lahat ng meron tayo. At in return nga, nung nanumbalik sa Panginoon si Haring Nebuchadnezzar, higit pa siyang dinakila ng Panginoon para madakila rin naman ang Panginoon sa kanyang buhay. At kapatid, kung babasihan din natin dito or kung titingnan din natin ang buhay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, nakaka-bless sa mga kabataang ito. At a very young age, talagang yung faith nila kay Lord, no? Hindi sila kumain ng mga pagkain ng mga hari, gulay lang, at sinabi nila na kung manghihina kami, tingnan ninyo, 'di ba? Kasi very sure sila na kapag nasa Panginoon ka, hindi ka pababayaan. At 'di ba, nasa apoy sila, hindi sila natinag kasi alam nila dumarang ka man sa pagsubok ng buhay, sa bingit ng kamatayan, kasama mo ang Panginoon. Kita mo, sinave sila ng Panginoon. Doon sa naglalagablab na apoy, imbis na 3, nakita 4. Si Jesus yung pang-4. Jesus saved them. 'Di ba? The Son of God. Hallelujah. So kapatid, kung ano man yung pagsubok natin sa buhay, kasama natin ang Panginoong Jesus, hindi tayo nag-iisa. Biri mo, hindi sila natupok ng apoy. 'Di ba? Nanindigan sila sa Panginoon at hindi sila kumain ng pagkain ng hari. Hindi sila nag-conform sa patterns of this world o kaya sa panuntunan ng mundong ito. Kung iisipin mo, ganun din sana may apply natin sa buhay natin. Manindigan tayo sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang pangako, at sumunod tayo sa Panginoon dahil may consequence ang ating pagsuway sa Panginoon. Pero ang pagsunod natin ay may kaakibat ding pagpapala mula sa Panginoon. Pinagpapala niya tayo dahil napupurihan siya every time nakikita sa atin ang Panginoong Jesus. 'Di ba? Grabe yung faith nila. At itinaas nga sila ng Panginoon, 'di ba? Na itaas ang ranggo nila. Ginamit sila ng Lord doon sa sitwasyon na 'yon para makita kung sino ang tunay na Diyos ng mga Diyos. Amen? Hallelujah. Halina kapatid at manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kwento ni Haring Nebuchadnezzar at ni Daniel, Panginoon, ni Shadrach, Meshach at Abednego. Tunay ngang Ama, ang nagmamataas ay binababa mo. Bigyan niyo po kami ng pusong laging nagpapakumbaba na wala kami magagawa apart from you, Panginoon. Kung anong meron kami, ang aming dunong, ang aming lakas, ang lahat ng meron kami, mga relasyon namin, mga finances namin, ang aming kaisipan, ay pag-aari mo. Ang aming buong pagkatao, Panginoon. Maraming salamat po, nawa sa buhay na ito ay taas ka namin, Panginoon, at kung may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami nagiging grateful, at sa mga pagkakataon na hindi namin naibibigay ang papuri sa inyo, Ama, convict niyo po ang aming spirit. Nawa sa bawat ginagawa namin, we give you back the glory and the honor, Panginoon, na itataas ka namin, na iaangat ka namin, Ama. At bigyan niyo rin po kami ng pananampalataya na kagaya ng kay Daniel, kay Shadrach, Meshach at Abednego, Panginoon, na hindi sila nadadala sa gawi ng mundong ito, kundi naninindigan sa isang Diyos na buhay na may likha ng langit at lupa, at tunay ngang hindi nyo sila pinabayaan, at tunay ding hindi nyo kami pababayaan ni iiwanan sa gitna ng apoy, kasama namin kayo, at hindi kami matutupok, Panginoon. We will come out and people will see that we have a God, we serve a God na buhay at gumagawa ng maganda sa buhay namin. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen. Kapatid, halina at tuloy natin ang kwento ng Daniel. Daniel 5, ang mga sulat sa pader. Minsan, si Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang tagapamahala, at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belshazzar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian, ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod.
Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At ininuman nila ang mga ito. Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari. Namutla siya. Nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Sumigaw siya. Dalhin dito ang mga engkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. Kikwintasan ko ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Dumating lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Lalong nabagabag at namutla ang hari. Litong-lito naman ang kanyang mga tagapamahala. Ang inang rina ni Haring Belshazzar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong hari, huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan, tulad ng katalinuhan ng mga Diyos." Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga engkantador, mga nakikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologo dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin. Ang lalaking iyon ay si Daniel, na tinawag ng hari na Belteshazzar. Ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Ipinaliwanag ni Daniel ang nakasulat sa pader. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw pala ang Daniel na kasama sa mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroon ka raw pambihirang talino at karunungan? Ang sulat na ito ay ibinabasa ko na sa mga tagapayo at mga engkantador upang ipaliwanag sa akin. Ngunit hindi nila ito nagawa. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube. Kwikwintasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos na isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Pinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at inililigtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at panghas. Inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Inihiwalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya ay pinalitan ng isip ng hayop. Kumain siya ng damo, tulad ng mga baka. Sa labas siya natutulog at dooy nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao at inilalagay niya sa trono ang sinumang nais niya.
At bagaman alam ninyo ito, Haring Belshazzar, hindi kayo nagpakumbaba. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang nakasulat, Mene Mene Tekel Parsin. Ito naman ang kahulugan, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ni Haring Belshazzar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan ng yari sa dalisay na ginto. Pagkatapos, ibinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belshazzar, ang hari ng Babylonia. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media na nooy 62 taon na. Kapatid, grabe yung lesson sa Daniel 5, no? Alam na ni Haring Belshazzar ang nangyari sa kanyang ama, kung ano ang nangyari dito na nagmataas sa Panginoon, pero hindi pa rin siya sumamba sa Panginoon. Pero lahat ng yan, hinaalaw ng Panginoon para makita kung anong magagawa niya sa isang hari o kahit ano pang taas ng posisyon mo. Kasi siya ang nagluluklok sa atin kung nasan man tayo sa buhay natin, di ba? Siya nag-aangat sa atin, siya rin ang nagbababa sa atin. Pero yon, lahat yon to glorify His name. Makita natin kung gaano siya ka-powerful. Ito nakita dito, di ba? Sumamba siya sa mga gawa ng tao, ng ginto, pilak, kahoy. Di ba? Sa case natin, yung mga rebulto, ayaw ng Lord yun eh. Mga Diyos-Diyosan mo, ano ba yun? Trabaho mo ba yun? Pera? O kaya mga santo? Ayaw ng Lord yun eh. Yung sinasamba mo yung mga gawa niya, dapat ang sambahin mo yung manggagawa, yung manglilikha. Si God yun, God the Father, si Jesus, 'di ba? At bibigyan ka ng Holy Spirit ng wisdom pag humingi ka. Na kinasihan niya kasi tayo ng Holy Spirit, 'di ba? Pero ito sa buhay ni Belshazzar nawala sa kanyang kaharian kasi hindi siya nagpupuri sa Panginoon. Amen. Grabe, no? Nakakamangha ang Panginoon. Pinapakita niya. Gagamitin talaga ng Lord ang buhay natin para makita kung gaano siya kadakila. At sa ganong paraan, sana magamit ng Panginoon ay declare right now ang buhay natin in a good way. Huwag naman yung para sa ikababagsak natin. Alam mo yun, pag bumagsak man tayo, iaangat niya tayo and then we learn our lesson, di ba? Kasi mahabagi ng Panginoon. Pero ito hindi natuto. Biruin mo yung mga gamit sa templo ng Panginoon. Pinakuha niya, ininuman nila. Di ba hindi nakakalugod sa Panginoon yon? Dinausan nila mga handaan. Hindi nakakatuwa sa mata ng Panginoon ang ginawa niya. Tapos nagko-consult pa sila sa mga astrology, sa mga manghuhula. Si Daniel talaga yung meron siyang vision. Binigyan siya ng Panginoon ng gift na maka-interpret ng mga dreams, 'di ba? So yun, namatay si Haring Belshazzar, 'di ba? Nung araw na yun, tas nagpunta kay Dario yung kaharian. So, ang Panginoon ang nagtatalaga ng hari at siya rin na nagpapabagsak ng kingdom. So, ano ba yung kingdom natin? Ang kingdom natin, kingdom of God. Diba? We belong to the kingdom of God. Itataas tayo ng Panginoon kung pinupuri natin siya, kung itinataas natin siya sa buhay natin. Pero ibabagsak niya tayo kung tayo makasarili at pang personal lang natin. Amen? Pero kita mo naman, kapag tayo ay nagpuri at nakiayon sa kaloob ng Panginoon, nagamit niya tayo, talaga namang pinagayaman niya tayo at binibless niya tayo. The more na nag-glorify siya. Amen? Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Sana, kapatid, ay natututo ka at naya-apply mo sa buhay mo din yung mga lesson na ito. I'm sure magagawa mo yan because God's Word is alive and it will accomplish its purpose, diba? Makapangyayari ito sa buhay natin. So, mamuhay lang tayo na may kabanalan. Kabanalan in the sense that God will do it, not
by our own strength, by the power of the Holy Spirit, na sumusunod sa Panginoon at nananampalataya sa Panginoong Jesus at sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen? At tayo may pusong mapagpakumbaba. Kasi if you truly have God in your life, hindi ka magiging mapagmataas. Kasi alam mo, si Jesus ay mapagpakumbaba. Mapanibughuin din siya, 'di ba? Imaginein mo yung nasa krus siya ng Kalbaryo, kung gaano yung humility na ipinakita niya doon before God the Father. At after naman nun, kita mo, He is seated at the right hand of God the Father, 'di ba? Lagi nating sinasabi 'yon. Kaya ganun din sana tayo, kapatid. Matuto tayong magpakumbaba at lumakad sa landas na itinakda sa atin ng Panginoon at tunay ngang maging maayos ang ating buhay. 10 ng ating mga generasyon, up to the 3rd and 4th generation, God will bless us. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Daniel chapter 6. Si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 namamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel ay naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya, ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanyang maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga, ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit, binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw.
Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapan na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Hallelujah! Kapatid, ang ganda ng faith ni Daniel, ano? Yung kanyang pananampalataya, integridad, at saka yung faithfulness niya sa Panginoon makikita mo eh. 'Di ba? Yung kahit sinabi na bawal, 'di ba? Bawal magdasal, pero siya hindi siya natinag kasi alam niya ang Diyos niya, Diyos na buhay, Diyos na mga Diyos-Diyosan. Ipagtatanggol siya. Biri mo, hindi siya nilapan ng mga leon dahil inutusan ito ng mga Panginoon na wag lapain si Daniel, 'di ba? Nakakatuwa, walang imposible talaga sa Panginoon basta tayo ay nananampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Kasi nakikita sa atin na may Diyos tayo. Parang si Daniel, di ba, na makikita na may Diyos ka. So God will definitely save you from the furnace, kung ano man furnace na meron ka sa buhay mo. Para makita na buhay siya. Kung paano ka sinalba ng Panginoon. Kung paano sinave si Daniel sa lion's den, ganun din ang Panginoon sa atin. Kahit na may persecution, may mga taong naiinggit sa kanya, pinagbabalakan siya ng mga pangit. Actually, nagplot sila ng pangit para sa kanya Pero yung ginawa nila, bumalik sa kanila. Pero ang kay Daniel, dahil faithful siya, bumalik sa kanya din faithfulness ni God. Ganun lang yun kapatid. Diba? Napakabuti. Pinapakita dito yung kahalagahan ng integridad natin at nung lakas at pagiging consistent natin sa panalangin. Yung lakas natin na nagmumula sa Diyos na, uy, bawal manalangin. Diba? Nanalangin siya 3 times a day pa. Hindi siya sumunod sa hari. Kasi alam niya yung Diyos niya mas higit pa sa hari. So kung ano man yung dinadanas natin sa buhay na ito, minsan pinipersecute tayo, gumagawa ng masama sa atin ang kapwa natin, mag-pray lang tayo. Yung prayer life natin, wag nating tatanggalin kasi may magagawa ang panalangin. Kahit pinipersecute na tayo, kahit nasa bingit na tayo ng danger o ng kamatayan o ng kapahamakan, isasalba tayo ng Panginoon. Basta inuna natin ang Panginoon. 'Di ba sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Basta inuna natin ang Panginoon, di tayo pababayaan. So God bless you kapatid at nawa na pagpala ka sa Bible verse na ito. Halina at manalangin tayo. Heavenly Father, maraming salamat po that you are all-powerful, that you are all-knowing. You are a faithful God. Maraming salamat po. At tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo kagaya ng pagtitiwala na meron si Daniel, Panginoon. The spirit of trusting you sa kapangyarihan ninyo, sa pangangalaga ninyo, na wala pong imposible sa inyo, Ama, that you can deliver and you will deliver us from the lions den sa mga buhay namin, Panginoon.
Salamat po na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kung nagawa ninyo kay Daniel na i-save po siya sa lions den, sa apoy, Panginoon, sila, si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel sa mga leon, sa kulungan, Panginoon. Ganon din po sa amin, Panginoon, sa bingit ng kadiliman, ng kamatayan, ng persecution, ng hirap na meron sa mundong ito, wala pong imposible sa Diyos naming makapangyarihan sa lahat. And even facing death, Panginoon, nagtiwala si Daniel sa inyo. Nawa, ganun din po ang aming pananampalataya. Kung kami nasa gitna ng mga, nabanggit ko nga po, mga pagsubok, even facing death, may cancer, Panginoon, may mga sakit na walang cure, Panginoon, mga relationship na tingin namin hindi na kayang ma-resolve pa o maging okay ang isa't isa, mga problema sa pinansyal, problema sa pagpapatawad, sa galit, sa mga addiction namin, Panginoon, wala pong imposible sa inyo, Panginoon, na tatanggalin nyo kami sa ganong sitwasyon. Nakaka-inspire po ang buhay ni Daniel, Ama. Panginoon, at tinuturuan nyo rin po kami sa kwentong ito na unahin po kayo ang kalooban ninyo. Si Daniel po, nag-refuse siya sa hari, pinaka-authority na yon sa lugar na yon, pero hindi niya po sinunod yung hari na kumain ng pagkain nila, kundi nanatili po siya sa inyo, Panginoon. Let us fix our eyes on you, Jesus, the author and perfecter of our faith, Panginoon. Hindi po, sabi nga sa inyong salita, Ama, na isang napakagandang verse, if God is for us, who can be against us? Diba? Maraming salamat po. Tunay nga po na ang prayer is very powerful, kagaya nung dinikri ng na wag manalangin ng isang buwan. Pero si Daniel po 3 beses pang nagdarasal sa inyo sa loob ng isang araw. Yung commitment niya to serve you above all else, Panginoon, talagang una kayo sa kanyang buhay. At hindi nyo nga naman po siya pinapabayaan. Maraming salamat po. Grabe po yung pananampalataya niya, talagang kayo po ang anchor ng kanyang buhay. Ganon din po ang gawin niyo sa buhay namin. Magkaroon kami ng integridad at pananampalataya kagaya po sa inyo. At lagi po kaming manatili sa inyong salita na nagbibigay buhay at kalakasan sa amin. Dahil doon lang po namin, kagaya sa mga ganitong kwento lang po namin nakikita. At na-inspire po kami na maging ganun din kagaya ni Daniel. Salamat po na you are above all. Hari kayo ng mga hari, kayo ang nagpapabagsak at nagtatalaga ng mga hari, Panginoon, and you are faithful. Ito po ang pinakita nyo na kontrolado nyo ang mga sirkumstansya namin sa buhay at kontrolado nyo ang mga hari, ang mga nasa posisyon, Ama. Maraming salamat po. Pinakita nyo rin na kaya nyo kaming i-deliver, tanggalin sa mga sitwasyong hindi ka nais-nais sa buhay namin. But you are teaching us a lesson, kaya minsan inaalaw niyong mapunta kami doon. Sa pagkakataong ganun, Panginoon, hindi namin nakitaan si Daniel ng pagdududa sa kanyang pananampalataya na inilagay niyo sa kanyang puso. At salamat po na at kagaya po nitong aming channel na pinagpapala niyo Tagalog Prayers, tinuturuan niyo kaming laging dumulog sa inyo, pagbulay-bulayan ng inyong salita at manalangin. Dahil po ang panalangin po ang aming communication para sa inyo at nangungusap din kayo sa inyong mga salita sa Biblia kagaya ng kwento ng buhay ni Daniel na talagang nagpalakas ng aming pananampalataya ngayon na walang imposible sa aming Diyos na makapangyarihan at kontrolado ang lahat ng bagay. You are a sovereign God. Sa gitna ng mga pagsubok, yung mga persecution, ginawan pa ng chismis si Daniel o ng kwento na alam mo, nagplot pa sila ng kwento para mailagay siya sa lions den pero hindi nagtagumpay. Ganun man, gawan man kami ng hindi maganda ng kalaban, Panginoon, hindi niyo pa tulutan na manalo iyon dahil kami inyong mga anak. Salamat po at tinuruan niyo kami ngayon, Ama, na magtiwala sa inyong kapangyarihan at unahin ang inyong kalooban at mamuhay ng nasa inyo fully, 100%, Panginoon. Kahit sino pa man ang malaking taong nasa harapan namin o anumang malaking pagsubok man yan, anumang bundok or valley na tataki namin, tatanggalin niyo po kami sa ganong sitwasyon at panalo na ang laban dahil po sa kabutihan ninyo sa buhay namin. Maraming salamat po sa ginagawa niyong kabutihan sa amin, Ama. Thank you, Jesus, for saving us at sa magandang plano niyo sa buhay namin. Patuloy po kayong mapurihan, maitaas,
at mapasalamatan lagi sa kabutihan ninyo sa mga buhay namin, Ama. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kapatid, maraming salamat sa iyong oras. Remember ha, si Lord may mga angels na itinalaga sa atin para pangalagaan tayo. Napakabuti. Bukod sa Holy Spirit na nasa atin na nakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon, God's angels, yung angel ng Panginoon, pinoprotektahan tayo. Maraming salamat sa Panginoon. At tunay ngang kapag sumunod tayo sa Kanya, ang pagpapala ay kasama natin. At kung tayo ay susuway sa Kanya, kapatid, talaga namang may consequence ang ating sin. So we choose God's way. Amen? Hallelujah. God bless you and I love you with the love of the Lord.